Magandang araw, online buddies. Sasagutin ko yung katanungan ni Kuya A. Itinago natin siya sa pangalang Kuya A. Ano? Itong question na to sa ating YouTube comments ay matagal ng tanong. Siguro mga 2 linggo kung di ako nagkakamali. Ano? So ano ba nararapat gawin sa kanyang estudyante na kung saan ay unang semester? Kasi senior high school ang pinag-uusapan natin, ano? Grade 11. Sa first semester, sa siyam na learning areas, sa siyam na subject, isa lang yung naipasa niya. So, ibig sabihin, halos lahat bagsak siya. No? Ito, babasahin natin yung tanong ni Kuya A. Ano? Sabi niya, Sir, patanong naman, ngayon lang to nangyari. Grade 11 yung anak ko. Sabi ng teacher, hindi na daw siya pwedeng mag-enroll ng second semester. At hindi daw pwede makapag-summer class kasi 8 subject yung bagsak. Sana masagot niyo po ako, sir, kasi gusto na lang namin malaman kung pahihintuin na lang siya ng pag-aaral o balik na lang sa enrollment next year, no? Tama po ba, sir? Sayang kasi ang panahon. Salamat po, sir. So, napaka ganda nung tanong ni Kuya A. Ngayon, ano ang pinakamagandang gawin? Ang sabi daw kasi ng advisor sa kanila teachers ay hindi na raw kakayanin ng summer classes. Hindi nakakayanin ng remedial classes yung ganun. Oo nga naman, ano, hindi kakayanin ng remedial classes yung ganun kadaming bagsak. Kaya ang tanong niya, paghihintuin na lang kaya yung kanyang estudyante? Paghihintuin na lang ba? Tapos, next year na lang siya babawi, mag-aaral? Kasi hindi na raw pwedeng mag-proceed sa second semester. Totoo nga naman, ano? So, ano ang dapat na gagawin niya? So, doon muna tayo magbase sa utos ng DepEd, ano? DepEd Order Number 13, Series 2018. Nakalagay dito ang pakukuhanin lang ng remedial classes ay yung may 2 bagsak lamang. Kung may bagsak na hihigit sa 2, 3 pataas, maaaring hindi nakayanin, maiko-consider na retained or uulit-uli yung estudyante sa kanyang pag-aaral. Okay. Talakayin natin kung ano ba yung mga dahilan kung bakit umabot sa ganito na sa siyam na subject isa lang ang naipasa. Bakit umabot sa ganito? Sabihin natin 8 subject, isa lang ang naipasa. May naglalaro sa isipan ko bakit nangyari yung ganito, no? Tanong ko lang, Kuya A, yung estudyante nyo ba ay laging absent? Yung estudyante nyo ba ay matagal na absent, hindi nakakakuha ng mga assessments, hindi nakakakuha ng summative, quarterly exam, hindi nakakapag-recitation? So, yun lang yung tanong ko. Kasi katakataka na umabot sa ganito. Alam naman natin kasi yung mga teachers, mga advisors, maawain sa mga estudyante yan. Minsan nga, di ba? Habag at awa na lang pinapairal natin para sa ating mga estudyante para makapasa sila. Binibigyan natin ng mga remedial classes, ginagawa natin lahat ng paraan para makapasa sila. So, yun yung tanong ko, no? Sana naman mag-reply ka sa video ito, no? Mag-comment ka. Kung makikita mo yung video na to, gusto kong malaman ang lahat-lahat o yung tungkol sa lahat ng tungkol sa pagkakabagsak ng iyong anak. Hindi na makakapag-remedial. Paliwanag ko lang, hindi nakakayanin ng remedial classes yung maraming subjects na ito. Pinakamainam, in summary, is pag-istapin muna ang estudyante. Okay? Paghintuin mo muna. Kasi hindi din naman makakapag-proceed sa second semester. So, yun lang. Sana nasagot ko yung tanong mo. On the other hand, sa side naman ng guro, alam naman natin na ang guro, kabisado niya yung mga estudyante niya. Okay, nalalaman ng mga teachers kung ang kanyang mga estudyante ay papabulusok o papabagsak na. Kung kaya naman, nagbibigay na siya agad ng kaukulang lunas o yung remedy, no? Temporary remedy para sa mga estudyante. Yun nga yung mga remedial classes, follow-up lessons, something like that, ano? Siguradong yung guro ay nagbigay ng mga follow-up lessons, mga remedial classes para sa mag-aaral. Kaya ang hinala ko, ang mag-aaral na ito ay madalas lumiliban sa klase. Sa kung ano pa mang dahilan, for example, nagkasakit, may family problem, o tinatamad mag-aral yung estudyante, palagay ko, maraming absent kesa sa present. Kasi hindi siya natulungan ng advisor o ng teachers bumagsak siya sa dinami-dami ng subjects na ito. Isa lang ang pumasa. Lalo na kung nasa public school, ano? Pag sa public school kasi, talagang sobrang consideration ang ibinibigay para sa mag-aaral. Kasi nga, sabi nga, no students left behind, will be left behind. Wala talagang dapat ma-stop, mahinto. Hindi naman ibig sabihin na hindi karapat-dapat yung bata
pinapasa pa rin, hindi naman ganon. Ang ibig sabihin, ginagawa ng mga teachers namin ang lahat ng paraan para makatawid yung mag-aaral sa grade level na yun. For example, madalas absent yung bata. Magkakaroon kami ng tinatawag na home visitation. May dala-dala kaming one piece of paper, yung home visitation sheet, na kung saan pinapipilipan sa magulang kapag bumisita kami sa bahay. Hawa yung bata, tinatamad, pupunta kami sa bahay, kahit saan siya nakatira. So, manghihingi kami ng authority to travel sa school para makalakad kami. Tapos, pagdalaw namin sa mag-aaral, kakausapin namin yung magulang. Bakit absent? Bakit madalas absent? Bakit tinatamad? Ano ba yung plano nila? Paano ba kami makapagtutulungan? Yung sinasabi ko, between parents and us. Paano ba natin mapapapasok yung mag-aaral na ito, no? Na sa ganun, matulungan namin yung mag-aaral na makatawid sa grade level. For example, grade 5, magiging grade 6. So, lahat ginagawa ang paraan. Pero, may mga estudyante kasing ayaw talagang pumasok. Talagang kahit anong pilit ng magulang, ayaw talagang pumasok ng paaralan. Minsan nga, kinukwento pa nung ibang mga parents na halos sinasagot na sila nung mga anak na ano bang pakialam nila, buhay ko to, magkakaroon na ng pinatawag natin pagbabarumba doon na mga mag-aaral sa kanilang mga magulang. Which is wrong na hindi natin tinuturo sa paaralan. Kung kaya nangyari yung ganitong situation is, madalas absent yung bata, hindi nagpapakita, kaya bumagsak siya sa kanyang mga subjects, sa halos lahat ng kanyang subjects. Iba naman to sa mga estudyante na sa private school. Kasi ang mga private schools natin, talagang may mga bylaws sila, mga school rules and regulations sila na mahigpit talaga. Private yan eh. So, kailangan mo sumunod sa kanilang mga patakaran. Kahit na sabihin natin hindi ka tanggap-tanggap, hindi naririnig yung ating mga hinaing o yung ating boses. Minsan kasi nagmamakaawa or naghihingi ng consideration yung magulang, ayaw payagan. Wala tayong magagawa kasi business is business. Yung mga private schools, sila yung isa sa may pinaka-organized na system sa lahat ng system dito sa bansa natin. Kasi alam naman natin na pinoprotektahan nila yung customer and owner relationship, customer and seller relationship. So kailangan best service, quality service ang binibigay nila. So yun lang Sana nasagot ko yung katanungan ni Kuya A para sa kanyang estudyante, sa kanyang anak, pamangkin ba o anak, ayun. So thank you very much, that's all. Maestro Bino Lessons.